40 araw nang walang good sa akin. Umaga, tanghali, gabi. Kung namatay ang nag-iisa mong pamilya sa baha at wala kang nagawa, magiging miserable ka rin siguro. Tulad ko, kasabay ng pagkamatay niya, namatay na rin ang pag-asa kong mabuhay. Tinatanong nila ako kung ano nagustuhan ko sa trabaho ko. Disaster rehabilitation. Araw-araw ko raw intindi ng mga trahedya at kung paano yung matutugunan. Kailangan ko pa rin isipin ang kalagayan ng ibang tao. Mahigit 1 buwan na noong nanalanta ang bagyo, pero napakarami pang kailangang ayusin. Una, kailangan maitayo muli ang mga nasirang komunidad, mga eskwelahan, ospital, lalo na yung mga tahanan. Kung katulad na lang ako ng mga nasirang bahay, pukpok lang ang kailangan para maibalik sa dati. Pero hindi. Isa sa mga pinaka-naapektuhan ng mga kalamidad ay ang kabuhayan ng mga tao. Restoration. Naniniwala akong kayang maibalik ang mga pinagkakitaan ng mga mamamayan. Hindi rin ako sinerting mawalan lang ng kabuhayan. Buhay ng kapatid ko ang nawala. Hindi na maibabalik kahit kailan. Kalat doon, kalat dito. Dapat matutunan ng mga tao na alagaan tong mundo. Karamihan sa mga kalamidad dulot rin naman ng sarili nating kapabayaan. Hindi naman ako katulad ng mga irresponsableng tao na walang pakialam sa kapaligiran. Pero bakit ako ang nagdurusa sa kamalian ng iba? Dapat sa susunod, maging handa ng lahat. Ika nga, prevention is better than cure. Hindi natin mapipigilan ang kalamidad, pero maiiwasan natin ang mga malalang epekto nito. Matututo tayong maging matatag. Sa susunod, sana ako na mawala. Pero, higit sa lahat, pinakamalala ang epekto ng mga trahedya sa mga taong nawala ng mahal sa buhay. Gusto kong malaman nila na hindi doon matatapos ang lahat. Bakit ko nga ba mahal ang trabaho ko? Simple. Nakakatulong ako sa mga taong nawawalan ng pag-asa, sa mga taong nagpapatalo sa trahedya ng buhay nila, sa mga taong wala ng ganang magpatuloy pa. Katulad niya.